Dito is yung source code na ginamit namin. Hmm, ayan lahat. Tas ngayon is i-ta-try natin siyang i-ra-run. Tas ayan nag-run siya. Tas ngayon is mag-a-add tayo ng menu. Halimbawa, burger, ayan. Tas yung price niya is, 30, ayan. Mag-a-add pa tayo ng dalawang menu para may choices tayo. Halimbawa, fries, ayan. Tas yung price naman nito is, 20. Mag-add pa tayo ng isa para may tatlo tayong choices. Coke na lang. So, yung price niya is 15. So, ayan, nag-add siya. Tas ngayon pupunta tayo sa access kung nandun nga yung mga nilagay nating mga, menu. Tas ayan lumitaw siya. Tas ngayon is ta-try natin mag-order. Halimbawa, rice, add to order, tas ayan lumitaw siya. Tas mag-order pa tayo ng Coke, add to order. Tas ayan lumitaw na dito yung total amount. Ayan, 35. Tas maglalagay tayo ng ma yung pera natin ng 100. Tas ayan, tas iche-checkout natin. Tas ayan lumitaw na siya. Ngayon magse-save receipt tayo. Tas ayan, papangalan nating Mike. Tas ayan nag-receive save successfully siya. Tas ngayon punta tayo ng document kung nag-save nga siya dito. Documents, notepad. Tas ayan, nag-add siya. Ayan yung order natin. Tas balik tayo ulit dito. Clear all natin. Tas try nating, mag-update ng menu. Ay mag-delete muna. Halimbawa is di-delete natin yung burger and delete menu. Yes. Okey, tas punta tayo ng access. Tingnan natin kung na-delete nga dito. Tas ayan na-delete nga siya. Tas punta tayo ng, ah, ano ulit, try nating mag-update ng menu, mag-update ng price. Halimbawa sa price, mag-a-update tayo ng 40, gagawin nating 40 yung ano niya, price niya. Tas ayan, menu update successfully. Tas punta tayo ulit ng access, tignan natin kung nag-update nga siya. Tas ayan, nag-update nga siya. Yun lang. Thank you.